Usa ka mama ang nagproblema sa unsa maning situationship, unsa man ning mga terms sa bag-ong generation karon. Kini ang tagagpagtagad sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, nauso kayo now ang situationship. And I cannot understand why my daughter is into that kind of relationship. Mama gyud ko no, unya nangukay ko sa messages. Ako ning butang emotion. Mama good ko no, unya nangukay ko sa iyang messages sa iyang phone. And I realized that being a mom of this generation, makashock man kaayo ang mga terms nila. Uy, unsaon man pag-deal sa mga teens. Karon nga time, kini ang taga-advise sa ato mga bisita. Of course, kauban nato later, si Pastor Mamerto Gingging. Apan, muadto sa ato mga kabatanunan ni Dion, ni Von, og ni Mariah with their guest. Yes, Ate Charm. And nagpasalamat kami sa among kauban diri nga mga kapaglaom, si Danica and Pastor Seth. So, unsa man imuhang maingon about Danica and Pastor Seth? Unsa imong ma-advise sa mga yes, Danica. Unsa imong maingon? As a Gen Z. As a Gen Z. Unsa dining situationship? Sa ako ang masabtan, situationship is like kani bitang talking stage pero like two persons nga dili pa ready mo commit pero gusto sila og gusto sila ganang enjoy bitaw. Mag-fling-fling. Yes. Enjoy lang. Sa ato ang kanang kinaraan nga kanang terminology unsa ni siya gali? Murag wala man ang sa unang situationship kaya diyon murag MU. MU man asaw na. Oo. MU, mutual understanding. So, ang kisa man imong ka-MU sa una. Dili na nato istoryahan. Pastor Seth, ang sa sitwasyon, Pastor Seth nga, naglisod ang ginikanan nun sa niya pagtabang iyang anak. Labi na nga, part man siya sa Gen Z, na ay mga lahi nga mga terminologies nga, mga experiences nga nagiatubang sa mga kabatanunan karon sa man imong ikaingon ani, Pastor? Yes, kana siya murag na normalize sa mga nato nga practice. Sabay na sa youth karon, and that is a scare. Kaya nagtago-tago ka. And actually, kung ang tao ni mo ang definition, it is a romantic or sexual relationship, nga that is not formal. And probably, di pa man ko parent, pero probably, ano na yun, katungod ang ginikanan to talk to his or daughter, anang nga situation, and try to coach him, and try to tell her or tell him that ingani nga paagi nindot yun nga adunay formality within your relationship. Yes. Because in the relationship dira yun maka-determine if this relationship will bring me closer to God or not. So muna. Ikaw, Bon, namagkikiuyab karon, Bon. Yes, Unsa kaya importante ang coaching or guidance sa imong ginikanan sa Yes, imo? ako amang good karon good kay ang mga terms bitaw dagan terms kita abot ang MU katong nadumduman ako namin nila Ate Bing Bas sa sakinan bitaw to gabiyay mi sila Ate Sharin about talking stage no so man nga term kung mo nang MU iring-iring dagan gigay terms karon na iring-iring isa mo na siya ka term nga about kuan MU ana sa ko siguro need gyud ang guidance especially sa parent kay if ever unsay mahitabo kay ang iya mo sisyon iyang self kay wala niya na iyang tanaw kay iyang napasagdan niyang anak mo na nga, kailangan yun, igay na to atong mga anak, especially mga bata pa biya. Yes, importante yun kaayo. So, Because I believe, no, if formal bitaw, na ay blessing. yes. Okay na na? Okay Alright. na ba? Murag okay na may diri, Ate Charms. O ikaw di wala pa. Wala pa ko. Wala mo kay ka-situationship. Pero importante no sa mga kabatanunan karon. Ang perfect na inyong duulan, labi na gyud sa panahon nga confused ta sa ato ang relationship with others, is our parents. Kay sila ra gyud ang naay katungod na i-guide ta, tabangan ta. Pero sa mama ug papa, careful lang ta sa mga basahon gyud ang text message. Patagan pa na tog privacy ang mga anak. Pero nindot gyud na transparency, di ba? Maging honest sa atong mga ginikanan. Okay, Ate Charm, Ate Bing, and Pastor, thank you so much. Thank you so much, Dion, Mariah, and Yvonne, og sa atong mga guest nga naghatag og advice. I'm curious, kay si Pastor Mamerto ra ang parent karon sa atong set. Dapat di siya once nga teens. Oo. Di ba, Pastor? Imong gwapo nga ulitaw So, karon. ato, Bing, ikaw, Bing, what can you say? Para sa kuano, kung saan pag-deal sa mga teens, dili man pod kuwaban po kuya anak. Pero ang ako lang makita ba nga, you have
as parent, I think you should be friend to them. At the same time, you should draw a line nga you're also a parent. At the same time, parent ka and you can be a friend to them. Sometimes manggod, ang mga parents karon, they are very overprotective sa ilang mga anak ba. Asa ako na po din nga ako nga side or ako po din nga stand nga ang mas makita na ko nga ato ang mga kabataan nun uran karon, they are emotionally weak because tendencies are manggod, parents tend to put them on a bubble ba, give them so much. Sa ako pong Bing, analysis, this generation are the product of the baby boomers. Yeah. Nga ang baby boomers and millennials. And partly baby boomers but more on millennials. Dayon gikan sila sa ginikanan kani mga millennials nga stricto nga as in nga dili sila gusto nga ilang life may nato. Yes, parehas na to. Medyo na I lose ang control but at the same time. Pero ang later man mo makita ang benefit nga like kara sa to na-appreciate na to ang how our parents are disciplining us, were disciplining us before, di ba? I mean, emotionally weak ang atong mga teens, they are emotionally weak kay we put them the parents are like they put them in a bubble, give them fragile. so much that when it's time to throw them into the wolves, I diba? like that. The real world dili biya actually ang kalibutan biya dili biya siya basically nindot tanan, safe tanan, okay ang tanan. There's nagi siya problem sometimes kanang dili nato siya ma-present sa ila ang real situation nga ilang magian. And I think para lang sa kuan side that's how you should deal. We should not too much love. Yeah, dili kinato siya kanabitong gugma too much bitong atong ihatag sila. I think you have to present them what the real word is. Kumbaga balance ang control ug support mga kapaglaom. Pero I am curious what Pastor Mamerto Gingging will tell about this situation. Pastor. Charm, Bing. Yes, Pastor. Maayong buntag mga kahigalaan. Salamat kayo sa pag-involve nako kaning term karon nga bag-o nga situationship. First of all, at the outset, moingon ko mga kaigalaan, mga kapaglaom nga, there is nothing new under the sun. It's just the term that is new. Kaning pulong situationship. But Sister Charm also is correct in telling about the sociological interpretation of what is happening in the world today. Nga gikan sa baby boomers, nanganak ngadto sa millennials, then ang millennials na yung resulta sa Generation Z and the Alpha Generation na mas younger pa sa Generation Z. Lain sila characteristic, especially now, that is predominantly social media driven na daghang mga studies about the negative effect of social media na there's too much intrusion into the privacy of the person. Now, si Sister Bing po naghisgot about sa practical application. Ang ako ikastorya advice later, duha, para sa mga ginikanan o para sa mga anak. Number one, una sa situationship, by definition, walay commitment, dili formal. Kung walay commitment, walay responsibility, walay accountability, which is very dangerous. Dangerous. Alang sa kanimo inday, o kanimo dudong, no, dangerous kay kana kung walay commitment, dili formal, unya walay accountability, walay responsibility, pagkadelikado kay na siya. Walay assurance ug unsay mahitabo kay ang definition magud broad kaayo. Kung situationship ka, pwede nga mild ra siya, pero kay kung imong tan-awon dito sa definition sa social media, ang situationship can even go to romantic and sexual. So gilikado na mga kaigalaan. Ang ako lang ikasulti kanimo, inday, kung ikaw babae, mga batanon ba, ako istorya ninyo, ako lang i-relate ninyo ang naagian nako. Effective kayo ang gibuhat sa akong uyab sa una nga mo'y akong asawa karon. Once na gani nga naay relationship, ipaila-ila dayon na sa imong ginikanan kung ikaw babae, mao ginay pinaka-effective kayo. The earliest form of a relationship, ipaila-ila.
Kay aron na ay awareness. Na ay awareness ang ginikanan ug maka-guide sila. Kay kung dili gani nimo ipaila-ila, delikado na. Kana gani mga form, Pastor, di ba, na in case of emergency, please contact. Kana. Naagyo na dapat. Alang sa mga ginikanan, ayaw kabalaka, kay ngano man, naamang kamugiya, makaampo ka kanila. Please believe that prayer is powerful. Number 2, dili ka magkabalaka tungod kay kung imong gipakita na, nagingon bitaw sa Biblia, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ang imong family values, growing up sa imong anak, maunay mo dala niya ngadto. True. Alright, thank you so much, Pastor. Ato lang yung hinumduman nga kung unsa ang lisong imong gitisok karon sa imong mga kabataan, mauna ang imong anihon in the future. So, salamat yung kay Pastor Nog. Sa atong mga kabataan pod, please always listen to your parents. And I believe, Pastor, kung ako'y parent, mangukay po ko sa cellphone sa akong Kung ikaw parents na pohon, mangukay juga. Mangukay juga. And I believe mo na po ang best nga skill sa babae, mga mangukay. CI. Tinood na. Pastor, Kung magbinuang manggaling, make sure nga dili masakpan. kay dagan may mga babae nga nasa Bureau of Kanabitang Gali, mga maay na, ti. CCI, mga spy. Dahil yun ang mga NBI kung ang babae. Dapat ay mga instinct. Alright, let's move on, mga kapaglaw. Mahiyop sa itong sender, no? Makag-istorya mo sa imong anak. The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church.